Sa Mayo, balak ni dating Senador Antonio Trillanes IV na sampahan ng ethics complaint si Senador Bato de la Rosa. Gusto ko lang pong kumpletuhin yung 6 months na absences niya para talagang wala na hong lusot. So, ang estimate ko po nito ay sa Mayo ito May matatapos. pa. So, binibigyan natin siya ng ng konting panahon pa para maisipan niyang pumasok. Pinag-aaralan na rin ng liderato ng Senado kung dapat na bang suspindihin ang sweldo ni De La Rosa. Noong Nobyembre ng nakaraang taon pa huli dumalo sa sesyon si De La Rosa. Sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat manggaling sa Ethics Committee ang rekomendasyong pagsuspinde sa sweldo ni De La Rosa. Makakakilos lang daw ang Ethics Committee kung may ethics complaint laban sa senador. Kasi parang, sabi ko kay SP kanina, paaral natin mabuti kasi covered kami ng civil service law. Baka hindi ubra yung hindi mo pasweldo yung senador kung walang basis. Pero tama rin sa SP, we have our own rules. Titignan kung ano po ang may grounds doon, no? Titignan din siguro yung mga ebidensya at yung mga dokumente kung talagang ito'y pwedeng ituloy, no? Ang kaso. Pinalitan naman sina De La Rosa at Senador Joel Villanueva bilang miyembro ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Sina Senador Amy Marcos at Senador Rodante Marcoleta ang pumalit. Si Senate Majority Leader Big Zubiri ang nagmosyon sa sesyon dahil anya sa conflict of interest. Si De La Rosa, hindi pa ulit nagpapakita kasunod ng aligasyong may arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya kaugnay ng war on drugs noong Administrasyong Duterte, kung kailan PNP chief siya. Si Villanueva naman naharap sa mga reklamo kaugnay sa mga questionableng flood control project. Ang kay Ethics Committee Chairman J.V. Ejercito, ngayong kumpleto ng komite ay tatalakayin na ang mga nakabimbing ethics complaint. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.